Ito ang latest sa Sitio Quiapo. Nalaman ni Chief Espinas ang tangkang pagtakas ng mga batang Quiapo, kaya binihag niya sina Ben at Oweng upang mapilitan ang grupo na tuparin ang kanilang tungkulin. Kaya naman, kaakibat ng kanilang mga kaibigan ay nagsimula nang tuparin ni Tanggol at Bubbles ang kanilang misyon na iligpit ang Red Phoenix. Samantala, sa gitna ng kapistan ng Poong Nazareno ay muling magbabalik ang fight ng nakaraan at sisiklab ang panibagong bakbakan. Muling magbabalik sa alaala ni Tess ang kahayupang ginawa sa kanya ni Ramon, kaya't magbabalik muli ang galit sa kanyang dibdib. Mapapansin ni Tinding ang pagbabago sa kanyang anak, kaya't labis niya itong ikakabahala. Samantala, habang papunta sila ni Mokang sa Quiapo, ay naikwento naman ni Alberto na malaking pagbabago ang nangyari sa kanyang buhay sa lugar na yon, lalo na at nabaril at nakulong siya ng mahabang panahon nang dahil kay Rigor. Bagay na ikakabigla ng kanyang misis, dahil ito ang parte ng kanyang nakaraan na hindi pa alam ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, sa muling pagbabalik ng pamilya ni Don Marsing at Doña Nita ay papamalas nila sa kanilang dating mga kabarangay ang kanilang karangyaan at mamamahagi sila ng ayuda sa mga taga-Quiapo. Ngunit makikita ni Lola Tinding si Monique kaya't agad niya itong kukomprontahin dahil sa ginawa nitong pagpapakasal sa iba. Isusumbat din niya ang lahat ng hirap na ginawa ni Tanggol para sa kanyang kababata, bagay na ihihingi ng tawad ng prinsesa ng Quiapo. Bilang parte naman ng kapistan ay magaganap ang Nazarene Cup kasamang iba't ibang gym sa Quiapo dahil sa natamong injury ni Lawrence ay si Santino ang papalit sa kanya upang maipamalas ang kanyang talento sa tulong ng kanyang coach na si Roberto. Magtagumpay kaya ang bunsong anak ni Rigor sa larangan ng boxing? Sa ospital naman, dumating na ang tamang oras para itakas si Amanda at pumasok na sina Primo upang tuparin ang kanilang misyon. Pero bago pa ito mangyari, marami muna silang bantay at pulis na pababagsakin. Gayunpaman ay magtatagumpay pa rin ang grupo. Kaya naman manggagalaiti sa galit si Augustus nang malaman niya ang nangyari. Agad siyang nagtawag ng backup at tinutusan niya ang mga ito na habulin at huliin si Primo, patay man o buhay. Samantala, pinayuhan ni Don Julio si Ramon na ito na ang tamang panahon para ipakita kay Tanggol ang kanilang ilegal na negosyo dahil ito rin naman ang magiging tagapagmana ng lahat. Sinunod nga ng drug lord ang payo ng kanyang ama at laking gulat ni David nang makita niya ang mga droga. Pero hamon ni Ramon, isusumbong ba ng kanyang anak ang kanilang negosyo sa tatayan nitong si Rigor? Ang problema, mapapasok ng mga pulis ang laboratorio ng droga ni Ramon kasama ang Red Phoenix at muling nakita ni Alberto si Rigor, kaya lalong nabuhay ang kanyang galit habang si David naman ay kabadong-kabado dahil baka mapahamak ang kanyang tunay na ama. Ang sumunod na eksena, ratratan na nga at tila matira ang matibay sa dalawang grupong naglalaban. Habang sa labas naman, sina Tanggol at Bubbles kasama ang kanilang tropa ay handa nang tuparin ang kanilang misyon. Nagkita-kita na nga ang lahat sa isang lugar at habang pasakay ng sasakyan ang Red Phoenix ay pinaulanan na ng bala nila Tanggol ang mga ito. Pero saktong sa pagtakas ni Bubbles at Tanggol ay siya ring paglabas ni Rigor at iba pang mga pulis. Kaya't na-corner ang dalawa, tinutukan sila ng baril at inutusang itaas ang kanilang kamay at hubarin ang kanilang helmet. Kabado ang grupo dahil tila mabubulyaso na ang kanilang plano. Bistado na sina Tanggol at Bubbles pero biglang dumating ang grupo nila Chief Espinas at tinulungan nilang makatakas sina Tanggol. Buong akala ni Rigor at Mando ay kakampi nila ang mga dumating, ngunit laking gulat nila nang biglang sumigaw si Chief Espinas upang utusan sumibat sina Tanggol. Tila hindi makapaniwala si Rigor na sinambit ni Hepe ang pangalan ng kanyang anak-anakan. Nagpatuloy pa rin ang bakbakan at tanong ni Tanggol kay Bubbles, hindi daw ba ito nakakonsensya sa kanilang ginagawa? Sagot ng dalaga, hanggat nasa mundong ibabaw sila ay kailangan nilang makipag-unahan dahil kung hindi sila papatay ay sila ang matutodas. Kaliwat kanan ang putukan habang tumatakas ang grupo. Mabuti na lamang dahil nakalayo sila at napadpad sa isang nayon kung saan nakatagpo sila ng mga taong tutulong sa kanila. Dito na nagsimula ang kanilang pagiging malapit sa isa't isa hanggang sa may nangyari na nga at nagsiping ang dalawa at hindi na nila mapigilan ang kanilang nararamdaman. Ito na ba ang daan upang mapalitan sa puso ni Tanggol ang kanyang pinakamamahal na si Mokang? Si Bubbles na ba ang kanyang forever? Kaya ating niyang abangan dito lamang sa FPJ's Batang Quiapo. Thank you and God bless.